Madilim sa iskinitang yon, ngunit walang magawa si Ashley kundi tumakbo. Bumaba siya sa underpass. Kailangan makalayo siya sa lugar na yon. Sigurado siyang hindi siya bubuhayin ng mga armadong kalalakihang kumitil sa buhay ng negosyanteng kausap ng mga ito kanina. Pauwi siya sa kanyang tinutuluyang boarding house nang madaanan niya ang grupo ng mga kalalakihang yon na kinakausap ang matandang lalaking customer nila kanina sa restaurant kung saan siya nagpa-part-time job. Kailangan niya kasi magdoble kayod dahil siya na lamang ang sumusustento sa sarili niya. Ang kanyang ama ay nagkaroon na ng bagong pamilya matapos mamatay ang kanyang ina nang siya ay 15 anyos lamang. Hindi din naman niya matiis na makasama ang mga ito sa isang bubong dahil ginagawa siyang alila nito sa bahay. At siya pa ang lagi napapagalitan ng ama sa tuwing magsusumbong ito na hindi siya tumutulong sa bahay. Pero sa totoo lang, ito ang walang ginagawa. Pinalaya siya ng ama dahil doon at simula noon ay tumayo na siya sa sariling mga paa. Ano nga ba magagawa ng 17 years old na tulad niya ng mga panahong yon? Tiniis niya ang lahat upang makabangon at unti-unting mapag-aral ang sarili. Nagtrabaho siya sa Manila bilang bantay ng isang bakery, ngunit makalipas ang ilang buwan ay umalis din siya dahil sa kanyang among lalaki. Nakilala niya ang mag-inang sina Dre at Aling Susan at sila ang kumupkup sa kanya. Tinutulungan siya ng mga itong makahanap ng trabaho at nag-stay siya sa mga ito sa loob ng 5 taon. Nang mamatay si Aling Susan, nagbukod na siya dahil ayaw niyang maiskandalo siya at si Dre. Alam kasi niyang matagal na siyang tinatangi ng binata. Kaya lang, hindi niya talaga kayang tumbasan ang pag-ibig nito. Dahil isang nakakatandang kapatid ang tingin niya rito. Ngayon, nag-aaral siya ng kursong business management sa isang university. Tumatanggap din siya ng mga online teaching as part-time job pa rin kaya naman malaking tulong ito sa kanya. Ikinubli niya ang sarili sa likod ng isang drum nang marinig ang boses ng mga lalaking humahabol sa kanya. Tama siya, mga masasamang tao ang mga ito. Search, nandito lang yon. Hindi siya basta-basta makakalayo. Anong isang lalaking naka-leather jacket na nakasuot pa rin ng shades kahit gabi na. Wala talaga boss. Mukhang doon sa restaurant nagtatrabaho yon. Pwede naman natin balikan sa susunod na araw. Sagot ng lalaki nakatayo sa gilid ng drum kung saan siya nagtatago. Siguraduhin mong wala kayong iiwan na ebidensya. Nakita niya kung anong ginawa natin, kaya malalagot tayo kay boss kapag nagsalita ang babaeng yon. Maliwanag ba? Maliwanag. Pagkatapos noon, isang itim na van ang huminto roon at sumakay ang mga lalaki. Nakahinga siya ng maluwag. Kailangan niya magtago. Hindi pwedeng makita siya ng mga ito dahil delikado ang buhay niya. Anong gagawin niya ngayon? Tumayo siya at inayos ang sarili at isinukbit ang bag sa kanyang kaliwang balikat. Buti na lang at iniwan niya sa locker ang kanyang mga libro. Iika-ikang binaybay ni Ashley ang mahabang madilim na underpass. Ayaw niyang makasalubong ang mga ito. Greco's point of view. Naghihintay siya ng balita mula sa kanyang mga tauhan. Mayroon siyang 1 linggo sa Pinas para ayusin ang deal sa isang business tycoon. Ngunit hindi siya ang umaharap sa mga ito. Mayroon siyang kanang kamay na siyang umaasikaso ng mga transactions nila. Matagal na rin mula nang huli niyang makita ang Kalakhang, Maynila. Malaki na ang pinagbago nito, mas marami ang establishments at kung ano-anong negosyo na rin ang napatayo. Nasa isang high-class hotel siya sa Makati nag-stay. Kung titignan mo kasi siya, hindi mo mahahalata na may lahing Pilipino siya. Siguro dahil Mexican ang kanyang ama. Greco Montoya Roman ang buong pangalan niya. Isang dugong Pinoy, ngunit namamahala ng ilang malalaking negosyo sa Amerika at Mexico kung saan isa siyang mafia leader. Magulo ang mundong kinalakihan niya. Kasiyahan niya ang makakita ng taong nahihirapan hanggang sa malagutan ito ng hininga. Hindi uso sa kanyang awa. Hindi siya naniniwala sa salitang pagmamahal. Bata pa siya, hindi niya naranasan ang pagmamahal. Kinitil ng sarili niyang ama ang buhay ng kanyang ina dahil sa nagtaksil daw ito. Lumaki siyang nakukuha ang anumang naisip niya. Ang sino mang kumakalaban sa kanya ay tiyak na sa hukay mapupunta. Kaya walang nagtatangka sumalungat sa kanya. Wala pa, ni isa sa mga tauhan niya. Napabuntong hininga ang binata. Sa edad niyang 33 ay tila ba may kulang pa rin sa pagkatao niya. Ano nga ba ang kulang? Samantalang nasa kanya na ang lahat. He's a famous businessman, powerful, and halos lahat ng babaeng gusto niya ay nakukuha niya. Pero hindi pa rin siya masaya. Naputol ang kanyang pagmumuni-muni nang tumunog ang kanyang cellphone. Boss,
Nakitang patay ang negosyanteng makikipagkita sana sa amin ngayon. Pagbabalita ni Leandro ang kanyang kanang kamay. Imbestigahan nyo. Hindi tayo aalis sa Pinas hanggang hindi nyo nakukuha ang mga materialis ko. Mautiridad niyang wika. Yes, boss. Good. You will not go back here unless all of them are 6 feet under the ground. But boss, mukha namang maliit na grupo lang ang gumawa nun. Exactly. Maliit na grupo ang gumawa nun. Hindi ba't mas nakakainsulto sa parte mo? Napabuntong hininga si Leandro. Alam niya ang ibig sabihin ni Greco. Bukas may maganda na akong balita sa'yo. Let's see. Pagkatapos ay ibinabana niya ang cellphone. Naningkit ang mga mata niya sa balitang narinig. Sinong panghahas ang sumubutahe ng kanyang negosasyon? Mukhang hindi na mahalaga sa mga ito ang buhay nila at kinalaban siya. Nagulat si Ashley sa balitang bumungad sa kanya sa restaurant kinabukasan. Wala siyang pasok ngayon kaya maaga siya sa restaurant na nag-duty. Alam mo ba, may naghahanap sa'yo kanina dito. Kuya mo raw siya, pero di ako naniniwala. Mukhang di nagsasabi ng totoo eh. Bungad ni Heidi, kaibigan niya sa restaurant. Wala naman akong kuya. Sagot niya at naalala ang mga lalaking humahabol sa kanya kagabi. Yun nga eh, tapos ito pa yung matanda lalaking kumain dito. Naalala mo yung hinatid ko sa labas dahil nag-out ka na? Aba, natagpuan pati sa parking. Lalo siyang kinabahan. Yun ang tagpong nakita niya kagabi. Ashley, nakikinig ka ba? Untag nito sa kanya. Ha? Oo, kawawa naman pala yung matanda. Aniya, pero talagang kinakabahan siya. Kung ganon, delikado talaga ang buhay niya. Kayong dalawa dyan, tama na ang daldalan. Maraming customer sa labas. Anang manager nila. Agad namang sumunod si Ashley. Isang grupo ng mga customer ang umagaw ng pansin ni Ashley. Hindi niya sigurado pero parang pamilyar siya sa mga ito. Napalunok siya nang mapagsino ang malaking lalaking tila ba kanina pa nagmamasid sa kanya. Hindi naman siya nagpahalata, ngunit alam niyang isa ito sa mga lalaking humahabol sa kanya kagabi. Shoota, mukhang nakilala siya nito. Ah, naku, lagot. Naisa loob ng dalaga. Paano ba siya makakaiwas sa mga ito gayong nasa ibang table si Heidi at nagsiserve? Excuse me, miss? Tawag ng lalaki sa kanya. Lord, tulungan mo ko. Dasal niyang pabulong. Yes sir, ano pong may paglilingkod ko? Kinakabahan tanong niya nang makalapit sa table nito. Ikuha mo kami ng additional plate. Utos ng lalaki, medyo nakahinga siya ng maluwag. Akala kasi niya kung sino na. Give me a couple minutes sir. Sagot niya bago umalis. Siya yon, hindi ba? Pagkukumpirma ni Bruno sa mga kasamahan. Oo boss, siya nga. Sagot ng isa sa mga tauhan. Alam niya nang gagawin mamaya ha? Anito at sumenyas ng kill. Nang makabalik si Ashley para ihatid ang plato ay kinakabahan pa rin siya. Alam niya nakikilala siya ng mga ito. Paano kaya siya makakauwi mamaya na hindi niya sila makikita? Ashley, okay ka lang ba? Tanong ni Heidi nang makabalik siya sa kitchen. Oo. Oo? Pero parang may problema ka. Tungkol ba yan sa finals nyo? Hindi. Pagod lang siguro. Alibay niya. Hindi niya masabi sa kaibigan ang dahilan kung bakit balisa siya. Sigurado kasi siyang aabangan siya ng mga lalaking yon. Naku day, pahinga din kapag may time. Wala kang ang pasok sa school pero nag-whole day ka pa rin ngayon. Nakakaloka ka talaga. So, paano una na ako? Sige, kasi may date pa ako with jowa eh. Sana all may jowa. Ikaw naman kasi ayaw mo pang sagutin yung AFAM. Di sana di mo na kailangan mag-work. Ay naku, ikaw talaga. Mauna na ako at baka gabihin pa ako ng husto. Ingat. Habang nag-aabang ng taxi ay may pumaradang sasakyan sa tabi niya. Pasok. Ang lalaki nakabonet at pilit siyang hinila. Tulong! Sigaw ni Ashley habang nagpupumiglas upang hindi maipasok sa loob ng sasakyan. Matigas ka ah. Isang suntok sa sikmura ang nagpadilim ng kanyang paningin. Habang nanlalabo ang kanyang mga mata, nakakita siya ng anino ng isang lalaking tila bumuhat sa kanya. Kill them! Utos ni Greco sa mga tauhan habang buhat ang dalaga na wala ng malay. Yes sir. Sagot naman ng mga tauhang kasama niya. Nagulat si Leandro nang makitang may buhat itong walang malay na dalaga. Kaya naman agad niyang pinagbuksan ang pinto ng sasakyan ng boss niya.
Inilapag niya ang dalaga sa likuran ng kanyang sasakyan at ginawang una nito ang kanyang mga hita. Let's go. Contact the private plane. We will go back to Mexico. Utos niya kay Leandro. Kasama siya? Tanong nito. Are you questioning me? Asik niya sa tauhan. No sir. Nito. Bakit nga ba kasama pa ang babaeng ito? Pwede namang pabayaan niya na lamang ang isang to. Napatitig siya sa mukha ng babaeng walang malay. Maganda siya. Her lips are so tempting. Parang ang sarap ang kinin. Naipilig niya ang ulo kung bakit ba kasi biglang kakaiba ang naramdaman niya nang makita itong nagpupumigla sa lalaking gustong manakit dito kanina. Hindi niya hinintay na makalabas ang mga tauhan sa sasakyan upang bigyan ng leksyon ang mga taong pumatay sa negosyanteng kadil niya. Lumabas agad siya at sinaklolohan ang babaeng ito. Bakit ba parang interested sa kanya ang mga yon? Sino ba siya? May kinalaman ba siya sa kanila? Dahan-dahan bumaba ang dalaga sa kamang kinahihigaan niya. Hindi siya pamilyar sa lugar na kinaroroonan niya. Isa pa, parang ang layo niya sa Maynila. Ang tahimik sa lugar na to. Ang mga kagamitan sa kwarto kung saan siya namulat kanina ay puro mamahalin. At karaniwan sa mga magazine niya lamang nakikita o kaya sa mga bahay ng mga mayayaman. Nasaan nga ba siya? Kabayo. Naibulas niya. Biglang bumukas ang pinto. Isa lalaki naka-white shirt at denim jeans ang ngayon ay nasa harapan niya. Seryoso ito at walang ekspresyong mababanaag sa kanyang mukha. At last, you're awake. Follow me so we can eat. Mautiridad ng wika nito. Ano daw? Follow me so we can eat? Sino ba to? Excuse me, who are you? Ngunit hindi ito sumagot. Lumabas lang ito ng pinto. Gwapo nga, mukhang terror naman. Aniya sa sarili at sumunod na siya rito. Tanging ang yabag lang nilang dalawang naglalakad sa mahabang pasilyong yon ang naririnig. Nasaan ba ako? Hindi pa rin sumasagot ang lalaking nasa unahan niya. Nakita niyang yumuyuko dito ang mga nakakasalubong nila. Kaya lalo siyang na-curious kung sino nga ba ang kasama niya. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang mahabang mesa na puno ng pagkain. The table is ready, sir. Anong mayordoma kay Greco na nakayuko. Hindi ito nag-angat ng muka hanggang hindi lumagpas ang lalaki sa kanya. Napansin ni Ashley na tila nasa ibang lugar talaga siya. Take your seat. Seryosong tura ng lalaki sa kanya. Naupo ito sa pinakagitna ng mesa. Ibig sabihin, ito ang amo. Ganito kasi yung mga napapanood niya sa teleserye. Naupo siya sa upuan sa gawing kanan nito. No choice naman siya dahil pandalawang tao lang ang nakahandang plato. Gayong parang fiesta ang pagkain sa mahabang mesang ito. Sir, nasan ba ako? Lakas loob ulit na tanong niya. Eat now. Sagot nito. Teka, bakit ba ayaw nito sumagot sa kanya? Nakakainis na ha? Kumain ka lang, miss. Mamaya sasabihin ko lahat sa'yo. Nagulat siya nang may magsalita sa bandang likuran niya. Isang makisig na binata. Sa palagay niya kasing edad lang din ito ng nauna. Paano ba siya kakain kung hindi siya pamilyar sa mga pagkaing nasa harapan niya? Maya-maya ay naupo sa harapan niya ang lalaking bagong dating at pinagsilbihan nito ng isa pang kasambahay na mukhang kaedad lang niya. Dahil sa gutom na rin siya, ay ipinasya na lang niya na kumain na muna. Yung tofu at isdang mukhang iskabeche na lang ang kinuha niyang ulam. Feeling kasi niya, yun lang ang safe na kainin. Ang iba kasing putahe sa hapag ay may mga dahon-dahon. Hindi siya pamilyar sa mga ganoong pagkain. Baka di pa siya matunawan. How's the investigation? Sa gitna ng pagkain ay nagtanong ang lalaking seryoso. Malamang hindi siya ang kausap nito kundi ang lalaking nasa harapan niya. Everything is settled. You don't need to worry. Wala siyang pamilya. Sagot naman ng lalaki. Biglang napatingin siya sa mga ito. Siya ba ang pinag-uusapan nila? Good. Narinig niyang sagot ng lalaki. Katahimikan uli ang bumalot sa kanilang lahat pagkatapos noon. Talk to her. I have meetings to attend. Bili ng lalaki matapos itong kumain at saka tumayo. Napasunod naman siya ng tingin dito at saka bumaling sa lalaking nasa harapan niya sa dining table. Are you done? Tanong nito sa kanya. Yes. Maikling sagot niya. Tumayo ang lalaki at suminya sa kanyang sumunod siya. Ano ba yan? Para akong robot. Sunod lang ng sunod. Naisa loob niya. Pumasok sila sa isang elevator.
Sosyal. Aniya na makapasok sa loob. Kitang-kita niya ang mga nadadaanan nilang palapag dahil glass ito. Malaki ang buong bahay. Feeling niya tuloy nasa isa siyang mansyon. Nang lumabas ang lalaki ay sumunod siya saan man ito sumuot hanggang sa marating nila ang isang kwarto. Etong kwarto mo. Anong lalaki? Kwarto? Teka, bakit naman? Nasaan ba ako? Hindi na niya maitago ang mga tanong sa isipan niya. Ako si Leandro. Etong kwarto mo. Don't ask too many questions, especially kung si Greco ang kaharap mo. Paliwanag ni Leandro. Teka, ano bang ginagawa ko rito? Tsaka anong kinalaman ko kay Greco na yan? Tanong uli ng dalaga. Siya nagligtas sa'yo kagabi. At siya rin na nagpadala sa'yo rito. Pumasok ka na sa kwarto mo. Tiyak nang kakausapin ka niya mamaya pagdating niya. Paliwanag nito. Kung ganun, utang na loob ko sa kanyang buhay ko? Pumasok ka na. For sure, kakausapin ka rin niya mamaya. Naguguluhan man ay pumasok ang dalaga sa kwartong yon. Mas maganda at malaki ang isang to kesa sa pinanggalingan niyang kwarto kanina. Pero sigurado siyang ang mga kagamitan dito ay hindi basta-basta. Ang mga muebles pa lang parang mga antigo na. Dagdagan pa ng mga vase at paintings. Sigurado siya na mga mamahalin talaga ang mga yon. Sa ibabaw ng kama ay may nakapatong na ilang pares ng damit. Napansin niya ang maliit na note na nakapatong sa isa sa mga dress na naroon. Feel free to wear anything, but make sure you look decent. Greco. Napataas siya ng kilay. Ano ibig nitong sabihin? Decent? Bakit? Mukha ba siyang hindi disente? Aba, ibang klase din pala ang Greco na yun ah. Pero in fairness, maganda ang mga damit na naroon. Alam mong mamahalin. Tela pa lang, alam na niyang di ito galing sa kung saan lang. Dahil nung lalagkit na rin siya, ay kumuha na siya ng pares ng underwear sa mga naroon at isang jumpsuit. Lumingali nga siya at hinanap ang pinto ng CR. At nang makita ay pumasok na siya. Napanganga ang dalaga na makita ang loob noon. Napakaganda, para tuloy siyang nasa ibang bansa. Teka, bakit nga ba hindi niya naitanong kay Leandro kanina kung nasaan sila? Mamaya na lang paglabas niya, hahanapin na lang niya ito mamaya, na isa loob niya. Nang makita niyang isa-isa ng tinanggal ng dalaga ang saplot sa katawan, ay in-off na niya ang monitor. Lahat ng sulok ng kwartong kinaroroonan nito ay may hidden camera. Kaya makikita niya ang lahat ng ginagawa nito. Napasandal si Greco sa kanyang swivel chair. Sa totoo lang, nasa kabilang kwarto lamang siya. Nadugtong ng kwartong kinaroroonan ni Ashley ang kanyang kwarto. Sinadya niya doon ipahatid ang dalaga para mas mamonitor niya. May automatic lock ang pinto ng kwartong yon at siya lang ang pwedeng maka-access at si Leandro. Bulletproof din dahil ang walls and door nito ay 10 times sticker sa ordinaryong pinto at gawa sa dekalidad ng mga materyales. Kakausapin niya ang dalaga for final briefing sa mga ayaw at gusto niya. Hindi niya rin maipaluwanag sa sarili kung bakit isinama ba niya ito sa Mexico gayong pwede namang iwanan ito sa Pilipinas. Napailing siya at pagkatapos ay nanalamin upang sipatin ang sarili. Pagkuno ay pinindot ang button ng secret door para makapasok siya sa kwarto kung nasaan ang dalaga. Hihintayin na lang niya itong makapagbihis. Ay, kabayo! Gulat ng wika ni Ashley. Sino ba namang hindi magugulat kung makikita mong prenting nakaupo sa single sofa ang nakadikwatrong binata? Paano ka nakapasok? Tanong niya. This is my place, so I can do whatever I want. Seryosong wika nito. Biglang napayakap si Ashley sa sarili. Natakot siya bigla. He smirked. Just follow my rules and we will not have any problem. Anong rules? Tsaka sino ka ba? Bakit ako narito sa lugar na to? First rule, ayoko ng maraming tanong. Anito at tumayo. Second rule, just do whatever I say and you'll be safe here. Lumapit ito sa kanya, napatras naman ang dalaga. Third, stay with me. Anito. Baliw ka ba? Sino ka para diktahan ako? Uuwi na ako sa amin. Bigla siya nag-hysterical. Young lady, walang maghahanap sa'yo, kaya ka nandito. I can give you whatever you want. Just stay. Stay? Bakit? Kaano-ano ba kita? Tsaka sino ka ba? I'm Greco. And you will stay with me, whether you like it or not. Ito bang kabayaran ng pagligtas mo sa akin? Exactly. You will be my slave. Slave?
Nasisiraan ka na ba? Uuwi na ako sa amin. Then go. Let's see if you can travel back home without me. Bakit? Nasaan ba ako? Mexico. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Mexico? Ulit niya. Yes. At makakaalis ka lang sa kwartong to kapag kasama ako. Or kapag ipapasundo kita kay Leandro. Ano? You hear me loud and clear. Ayoko nang paulit-ulit. Yun lang at lumabas na ito ng pinto. Sinundan nito ng dalaga. Ngunit bago pa siya makahabol ay sumara na ang pinto. Nakalak na yon. Biglang nanlumo ang dalaga. Paano siya makakaalis sa lugar na yon? Gayong narinig na niya mula kay Greco na hindi siya makakalabas. Not unless kasama ito o si Leandro.